grades mo. Lesser pa pag hindi ka kagandahang bata. Ngayon naintindihan kita ron. Kasi gusto mo ng diretso, hindi naman ako naging paborito kahit kailan. Hindi ako naging paborito kahit kailan. Ramdam ko yun hanggang ngayon, chip on the shoulder sa akin yun. Binenta nga ako ng nanay ko eh. Diba? So alam kong hindi ako naging paborito kahit kailan. Pero ito rin naman na sigurado ko at the same time. Ngayon, kahit sino pang kamag-anak, kahit sino pang kadugo, kung didikit lang ako sa kanila at gugustuhin ko lang, sigurado ako 100% ako magiging pinaka-paborito sa lahat. Sa lahat ng kadugo, ako magiging pinaka-paborito. Kasi unang-una, ako pinakamataba ang utak sa lahat. Na pwede mo sabihin, paano man sabi yan, Chester, ang yabang mo naman. Pwede mo sabihin yun, you're welcome to say that. Pero, natansya ko na kung gaano katataba ang utak nung mga ibang mga kamag-anak ko, and straight out, hindi talaga sila matalino. Not to my level. Ako din ang pinaka-powerful. Ako din ang pinakasikat. Kasi wala naman ako ibang kamag-anak na sikat eh. Wala akong ibang kamag-anak na nasa showbiz o nasa social media. Wala eh. Meron, siguro, marami ng 5,000 followers. Tapos madalas pa yun, thirst trapper pa. Labas-labas yung suso, kending-kending. Yun naman ang pinaka-common eh. Diba? Pero other than that, wala. Ako magiging pinaka-paborito kung babalik ako sa kanila. Pero dahil hindi ako interesado, kasi nga puro kalabit penge pera, sikat ka na pala, bla bla. Diba? Pas ako sa ganun. Gusto nyo lang makinabang sa akin, tapos wala naman akong papakinabang sa inyo pabalik. Tapos pag kailangan ko kayo, hindi ko kayo mahagilap. Pero pag kailangan nyo ko, kailangan nandun ako. Parang yung kamay nyo nakakonekta sa bulsa ko. Tangina, pas ako sa ganun. So yun, this is what I strongly suggest, brother. Galingan mo sa buhay. Kasi yung only get to live once, wala talagang tatalo pag ginalingan mo sa buhay, brother. Walang tatalo dun sa konseptong galingan mo sa buhay. Kasi isang beses ka lang mabubuhay. Oo, hindi nga ikaw ang pinaka-paborito. Oo, hindi nga ikaw yung pinakamahal. Oo, hindi nga ikaw yung sinasanggunin nila tungkol sa maraming bagay. At baka wala rin pamilya para sa'yo pag ikaw yung nangangailangan. Pero pag ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinaka-successful, ikaw ang pinakasikat, surefire yun, puta, biglang paborito ka na kagad ng lahat. Kasi meron ka nang maipagmamalaki na wala yung iba. Kahit nga hindi mo na ipagmalaki, minsan resulta mo lang, sapat na eh. Diba? Make sense, brother? Okay, boss. Thank you. Okay. Sana naibsan yung sama ng loob mo. Follow-up question, brother. Okay, boss. Ay, yun lang, boss. Salamat. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. O, picture, go. Sige lang, go. Hindi, maya. Akong bahala dito. Ako na may may-ari eh. Okay, thank you very much. Salamat. Shoutout sa inyo. Shoutout. Andito yung shoutout. Shoutout sa pamilya ko. Okay, alam niyo na kung bakit umuwi ng late itong mga to, ha? Shoutout. Hindi uminom. Right. Mr. Conan. Okay, sige. Mr. Conan. Hey, boss. Brother, Kamusta? good morning. Okay lang, happy naman ako. Kamusta ka? Yeah. Taga saan ka? Ayos lang. Tagal kitang pinapanood, man. Ayos. Taga saan ka? Originally, Pilipinas, sa Isabela. But nandito ako ngayon sa Canada. Canada. Kamusta dyan sa Hudson's Sir. Bay Company, HBC? Ayun, ayos lang. HBC is shit. SD, shit. Sa ka banda? Alberta. Alberta. Okay. Ano tanong mo, sir. brother? Anong perspective mo dun sa sinasabing habang bata pa mag-enjoy at mag-travel lang muna. Alam mo yun? Kesa sa unahin yung mag-invest habang bata pa. Then kapag 40s ka na, doon ka palang mag-enjoy. Alam mo, mga tao masyadong maraming iniimbentong mga konsepto. Sobrang daming iniimbentong konsepto ng mga tao eh. Pero ako, I always go back to the basics. Ano ba basics? Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo sa panahon ng iyong mga kabataan. Bago dumating ang masasamang araw. Diba? Wala pa rin tatalo ron. Alalahanin mo rin naman na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Kaysa maglaro ka, o invest, o travel, alalahanin mo muna yung gumawa sa'yo. Seek ye first His kingdom and His power, and everything else will be added on to you. Alalahanin mo rin naman ang Panginoon mong Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Datapot hanapin muna ninyo
ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Di naman masyadong mahirap para sa Diyos na tulungan ka dun sa kung ano man ang gusto mong marating sa buhay kapag may Diyos kang kasama. Versus yung wala, tapos nag-aalatsamba ka rito sa mundo, and you're just a traveler here, passerby, looking at things, looking at places. Tapos pagkatapos nun, hindi mo ngayon alam kung ano nangyari sa buong kabataan mo. Oh, you may say na na-enjoy mo ang kabataan mo, and you may probably have so much stories to tell. Congratulations to you. Pero yung mga istorya mo, kung ano lang ang itsura ng lugar na yun, na kapag nakarating din naman doon, yung mga taong kinuwentohan mo, magkikwentuhan lang kayo kung ano itsura ng lugar na yun, pero wala magiging impact yan sa mundo. Kasi magkakamukha lang halos ang mga lugar. Pilipinas number 2 sa pinakamagagandang beaches sa buong mundo. Puta, 7 Wonders of the World sa UNESCO, kaya nating punuin yun eh. Imagine mo, from the very north to the very south, lampas ng 7, yung pwede nating maging 7 Wonders of the World. Napakaganda ng Pilipinas. Ako personal, nakalibot na ako sa maraming parte ng Pilipinas eh. Hindi pa ako nakakalabas ng bansa kahit kailan. Pero nag-e-enjoy ako rito. Isipin mo yung konsepto na, napakasarap ng buhay rito sa Pilipinas. Napakasarap ng buhay rito sa Pilipinas. Na-travel ko na eh. Pero wala pa rin talagang tatalo ron sa karunungan na binigay ng Diyos. Wala pa rin tatalo ron. Walang tatalo ron pag natutuwa sa Diyos. Pag natutuwa sa Diyos, lahat ng bagay makukuha mo eh. Lahat ng bagay nakuha ko. Ngayon, meron ako ng lahat ng bagay na kailangan ko. Maaaring hindi lahat ng bagay na gusto ko. Kasi lahat ng bagay na gusto ko, nawala sa akin, hindi ko kailangan yun. Pero natikman ko na lahat ng bagay na gusto ko. Napakakonti na nga lang ng laman ng bucket list ko. Halos wala na, ubos ko na eh. Halos wala na, ubos ko na. Konti na lang siguro yun, mga dapa, putang ina dapa. Basama sa bucket list ko yun eh. Siguro makulong, gano'n, sa maliit na petty crime, gano'n, wala ka kwenta-kwenta. Kasama sa bucket list ko yun eh. Matakalan sa loob ng kulungan. Hindi pa ako nangyari sa inyo kahit kailan eh. Mga gano'n, mga maliliit na walang kakwenta-kwentang petty crimes na lang, o mga maliliit na walang kakwenta-kwentang, mga maliliit na bagay na lang eh, nasa ko eh. Pero generally, mas interesado ako sa kabilang buhay, brother. Takin na, itong buhay na to. When you only have enough money, you will understand. Pero ito kasi ang problema. Magkano ba talaga yung sapat? Diyan hindi magkaintindihan eh. Magkano ba talaga yung sapat? Pero ako, diretso, wala pa rin talagang tatalo ron. Coming from an old man, coming from me. Alalahanin mo rin naman ng Panginoon na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Walang tatalo ron. Sabi ng iba, investment ka daw muna. Sabi ng iba, bla bla. Sabi ng iba, bla bla. Sabi, travel ka muna, mag-enjoy ka muna, bla bla. Ang daming mga pinagagawang mga imbento ng mga tao eh. Pero ako, patabain mo muna utak mo, dun ka pumundasyon habang bata ka. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Wala pa rin tatalo ron. At sa unawa, maiintindihan mo yung mga bagay na sobrang importante versus yung mga bagay na pinag-a-advise ng mga taong wala ka kwenta-kwenta. Ang purpose ng buhay, maging masaya. Ang putang ina. Ang purpose daw ng buhay, maging masaya. Ba't pag pinanganak ka, umiiyak ka? Pag hindi ka umiyak, hindi ka buhay. Tamo. Tao talaga. Kung ano nang pinag-iimbentong mga bagay. Napakaraming pinag-iimbentong mga bagay ng mga tao na wala kang kakwenta-kwenta. Overall, yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Ano naman advice mo sa mga kabataang nagsisimula pa lang Ayun, nasabi ko na. mag-grow sa buhay? Nasabi ko na, alalahanin mo muna Diyos mo. Hanapin mo muna Diyos mo. Ibigin mo muna magulang mo. Ibigin mo muna kapwa-tao mo. Gumawa ka muna ng pera. Patabain mo muna utak mo. Mga basic principles yan eh. Yung iba kasi puta ang inaatupag pag jojowa. Diba? Tanginang yan. Tapos paglipas sa 1-2 taon nilang magkasama, mababalitaan mo na lang, bumubukol na. Utang ina mo, gago, 16 years old ka pa lang, may anak ka na kagad. Lang. May responsibilidad ka na kagad, tapos lahat na lang, buong buhay mo na lang, umiikot na kagad ngayon, bigla na lang sa bata. Hindi mo pa nga na-enjoy ang buhay, biglang umiikot na yung mundo mo ngayon sa bata. Putang inang yun. Yung ba yung buhay na masarap? Tapos sasabihin nila, yan ano tawag ito? Proud single mother. Putang ina mo, ano nakaka-proud sa pagiging single mother? Ano nakaka-proud sa pagiging single mother? Hindi ko maintindihan eh. Ano nakaka-proud sa pagiging single mother? May nakaka-proud ba doon?
Siguro, kung napalaki mo ng maayos yung bata na yan nakaka-proud. Pwede. Pero naging single Pwede, mother ka yeah. lang for no apparent reason dahil lang nagpakantot ka, lumandi ka lang, tapos wala rin namang kwenta inilabas mong bata. Ano nakaka-proud dyan? Tanginang yan. Yung iba, putang na. Maka-hashtag proud single mother. Akala mo naman, ang galing nilang single mother. Wala ka namang kamalay-malay. Puta, kaya pala naging single mother kasi bungangerang klase ng babae. Proud ka niyan? Single mother ka? Tanginang yan. Ayun. Kaya sinasabi Overall, nila. diretso. Advice ko sa mga kabataan, ang daming bagay na dapat unahin kaysa kung magmahal ka ng kung sino mang total stranger na hindi mo kilala, hindi rin kilala ng pamilya mo, nagkataon nga lang na opposite gender yan. Mga bata, tangina, nagmamadaling mag-anak, nagmamadaling magpamilya. Tangina, kabubuhan, putang ina. Kaya alam mo, tama sabi ng Biblia eh. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ang kamang mga nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Pagka naggagaganyan na, tangina, kung nagkataon ng anak ko, naggagaganyan, 16 anyos, putang ina mo, hatawin kitang hayop ka. Hanggang sa matanggal sa'yo yung putang inang pag-ibig mo sa putang inang hindi naman kilalang putang inang babae o lalaki na yan. Hatawin kita dyan, tang ina. Magkaintindihan tayo ngayon. Tignan natin kung mahalin mo pa yan pagkatapos ka mahataw ng paulit-ulit. Yan ang sagot ko ron. Next question. Follow up? Wala naman na. Kumbaga, ang ano lang is, ang karunungan talaga dapat magsisimula sa sarili. Di ba? Hindi sa sarili nagsisimula yan, brother. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Tignan mo. Yun nga ibig ko sabihin, no? Kita mo? May mga tao talaga, generally, may mga prinsipyo silang hindi nila alam kung saan din nila nakukuha eh. Yun ang napansin ko sa mga tao in general. Imbis mag-research, nag-iimbento na lang sila ng mga konseptong hindi rin naman nila mahagilap kung saan galing. Ingat kayo sa mga ganun. Ingat kayo sa mga ganun. Always remember, wala pa rin tatalo sa mga bagay na tried and true. Wala pa rin tatalo sa mga bagay na tried and true. Yung mga bagay na subok na ng panahon, ng libu-libong taon. Yan ang isa sa mga bagay na na-enjoy ko sa buhay. Inside the small head of mine are thousands of years of information. Isa sa mga bagay na na-enjoy ko sa buhay. Nag-e-enjoy ako sa karunungan na ibinigay sa akin ng Diyos. Nag-e-enjoy din ako sa karunungan na nakuha ko galing sa mga tao, galing sa mga pagkakamali nila, sa mga tamang ginawa nila, sa mga isinulat nila ng mga libro, sa mga katangahan ko, sa mga kabubuhan ko, sa mga kaistupidohan ko, at saka sa mga bagay na tamang ginawa ko. Sama mo na rin doon, pati yung mga bagay na naisip ko lang, na imbento ko lang. Pero hindi number one priority sa akin na maniwala sa mga bagay na naimbento ko. Kasi yung naimbento ko sa isip ko, hindi subok yan. I have to do trial and error. Diba? Kailangan kong subukan ngayon, i-testing pa yan. Pero wala pa rin tatalo doon sa mga bagay na tried and true. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Wala naman na, ano na lang. Any motivations para sa mga kabataan? Wala namang ibang motivation kundi kung hindi mo gusto yung buhay na meron ka ngayon, trabahuhin mo. Trabahuhin mo yung kotse na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung buhay na gusto mo, yung pangarap mong travel para sa magulang mo, yung pangarap mong kabilang buhay, yung pangarap mong lahat ng bagay. If you will only have wisdom, you can convert that into money, you can convert that into power, you can convert that into fame, and everything else in between. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question, brother. Yun lang. Okay. Salamat, bro. Thank you. Thank you. Ayos. Yung dulo na yun, satisfied eh. Yung tunog ng satisfaction. Takin ang sarap ng pakiramdam mo. You don't know how I feel right now. Processing that ayos. Yung sinabi niyang ayos. Tangin, hindi mo alam kung gaano kasarap yung pakiramdam ko ngayon. Satisfied yung tao. Okay, next question. Green, let's go. Sa mga gustong umakyat sa live, you are welcome. Magre-request nga lang kayo na iakyat sa live. Mahirap kasing mag-invite ng mga galing dito kasi hahagilapin ko pa kayo sa sobrang dami na itong 300 plus na nanonood ngayon. Green. Good morning, brother. Hello, bossing. Taga saan ka? Ay, sister pala to. Bulacan po. Brother ka pala. Okay, sige. Bulacan, okay. Ano tanong mo? Ano? Paano naman po sa mga taong pangaraniwan lang? Ano ang tanong mo tungkol dun? There needs to be a Yung ano question lang, inside of that. Paano sila makakaalis dun sa cycle na word na pangkaraniwan lang? Ayun na mismo, yung 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo, tapos pag-iipunan mo.
Kasi hindi lang naman tungkol sa pera yan eh. Minsan tungkol din sa wisdom yan eh. Minsan tungkol din sa status symbol yan. O status quo. Diba? O impression ng mga tao. Diba? Kaya mong i-apply yan sa halos lahat ng aspeto ng buhay eh. Tatalinuhan mo, ibig sabihin, research ka ng gusto, tatabaan mo utak mo, ikaw na rin mismo mag-obserba, magtanong-tanong ka na rin at the same time, magbasa-basa ka na rin at the same time, tatalinuhan mo, that goes in general. Tapos, pagtatrabahuhan mo, hindi na importante kung pera yan, impression yan, o kahit na ano pa yan, tapos pag-iipunan mo, ibig sabihin, consistently dapat ginagawa mo yun hanggang sa maipon na maipon. Hindi naman pera lang yun eh. Pwedeng impression yan, pwedeng talino yan, and everything else in between. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Thank you, brother. Wala na. Okay, salamat. Okay. Sa mga gustong umakyat sa live, kailangan mag-request kayo. Medyo mahirap kasi kapag ka walang request. Sige. Follow-up question. Let's go. Hans, magre-request kayo. Request kayo na umakyat sa live. Kasi pag walang request dito, ang hirap hanapin isa-isa. 300 mahigit yung nanonood, oh. Hindi ko naman pwedeng pindutin. Ewan ko, pwede bang, may option ba rito para pindutin ito? Tapos, paano akit? Walang option dito para i-akit kayo eh. Ang meron dito, mark viewer, add moderator. Ano? Ay, putang ina mo. Blocking unwanted. Sorry. Baka ina mo, ano ka pa tuloy. Mabablock ka pa tuloy. Mag-request kasi kayo na umakyat sa live. Walang option dito para i-akit kayo sa live pag galing doon sa pindot-pindot ng mukha ninyo eh. Ng profile ninyo eh. Sige. Ay, ito. Sakto. Joy Javier. Good morning, sister. Hello po. Taga saan ka? Nandito po ako sa Japan. Japan. Okay. Ano ang tanong mo, sister? Tanong ko, Mm. kapapasok ko lang po sa live. Okay. Ano bang topic? Kapapasok mo lang. Sige. Listen ka muna, ha. Listening mode ka muna. Ito. Merong isa. Hans, ayan. Ito, sakto. Kanina pa niya gusto umakit sa live eh. Let's go. Brother, good morning. Morning po, brother. Taga saan ka? Bataan. Okay. Ano ang tanong mo, brother? Brother, may tanong lang ako. Kasi may trouble kasi yung mother side ko sa Dubai. Okay. Kasi in case, tatrabaho naman siya na malinis doon. Kasi ang trabaho niya kasi doon is cleaning company. Okay. So, meron po siyang customer doon na pinagbidlangan siya na nanakawan sila ng bracelet yata yun. Nagkakalaga yata ng 100k dirham. O sa, mo sa peso dito sa Pilipinas is 1.5 million. Aray, So, putang ina, laki. medyo may nangangamba kasi ako kasi suspect yung nanay ko doon sa pagkawala ng halas na yun. Okay. Ang sabi naman ng nanay ko, wala naman sila mahanap sa kanya kasi nga nagtatrabaho lang siya na malinis kasi ang kwento sa akin ng nanay ko is burara daw talaga yung customer niya. Halos nakabalan nila lang yung halas doon, saan nila nilalagay yung mga gamit nila. Ang trabaho niya lang po, maglinis, mag-ayos lang po. So, last last Thursday pa po yun kasi, brother. Hindi ko ba alam ba't siya agad yung sinisi. Ang trabaho niya lang po, tagalinis lang po siya doon. Mag-abiso na siya sa agency. Nangangamba lang po kasi ako sa kanya, ba't sa lahat pa, si nanay ko pa yung napatrouble, hindi niya naman po magagawa Huwag ka na magtanong ng gano'n, brother. Sabihin mo na kagad sa nanay mo, mag-abiso na sila sa agency. Kasi may mga abogado naman yung agency. Mag-abiso na kagad sa agency, dumiretso na kagad sa may magagawa. Yung agency may magagawa yun para sa kanya, para matulungan siya. Ganon kasimple. Follow-up question, brother. Ito naman po para sa akin to. Yeah. Paano po makakalis po sa rat Tikman mo race? muna yung sabaw. Ayun, yun going back dun sa 3 pillars ng Project 1M, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo, tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo, tapos pag-iipunan mo. Yun na mismo yun. Tapos gawa ka ng sistema kung saan paulit-ulit nang kayang gawin yung bagay na ginagawa mo nang hindi na ikaw yung nagmamanage. Nang hindi na ikaw yung
may pinakamaraming oras na inilalagay sa sistema na yun. Kasi tignan mo, isipin mo itong konsepto na to ha. Maraming bagay na pwedeng ibenta sa konsepto ng pagiging tao eh. Diba? Maraming bagay na pwedeng ibenta. Ang pinaka-common na ibinibenta ng mga tao, lakas nila. And when I say lakas, kasama doon pati kabataan, kasama doon pati yung mano-manong trabaho na ikaw physically have to be there. Yung physical presence nila, isa yun. Yung oras nila, di ba? Pagka ang binibenta mo, yung lakas mo, o yung physical presence mo, masyadong magastos yan. Bakit? Kasi parte-parte ng buhay mo, ang ginagastos mo, para yung lakas mo mismo na ibinebenta mo yung oras mo, tapos yung oras mo, ang presyo mura lang, mahihirapan ka talaga makaipon pagka ganun. Tapos, yung oras mo, ang katumbas niyan, buhay mo. So, ang labas nung parte-parte, patsi-patsi ng buhay mo, binibenta mo. Pero pag taba ng utak ang binibenta mo, yung taba ng utak, pwede mo i-recur yun ng paulit-ulit eh. Isipin mo tong konsepto na to ha. Yung mga nagbebenta ng course sa internet, hindi na importante kung legit o hindi yung binibenta nilang course. Pero yung mga nagbebenta ng course, isang beses lang nila sinut yun. Tapos, pwede na nilang ibenta ng paulit-ulit, yung isang beses lang nila binenta. Yung isang beses lang nila sinut. Ngayon, makakagawa na sila ng income na tuloy-tuloy na pumapasok sa kanila yung pera sa isang beses lang naman nila sinut na konsepto. Gets mo? So kapag kataba ng utak ang binebenta mo, mas mahal ang bayad sa'yo. Pero kapag ang binebenta mo, yung physical presence mo kasama na pati yung lakas mo, ang mura ng bayad sa'yo, barya. Tapos ang worst nun, minimum pa. Yun ang karamihang problema ng maraming Pilipino eh. Yun ang problema ng maraming Pilipino at ng maraming tao. I will say in general na lang sa buong mundo. Wala silang expertise. Doon nagkakaproblema pag wala kang bagay na magaling ka. Pag walang bagay na kinikilala ka, na magaling ka, na isa ka sa mga pinakakonti na kayang gumawa ng bagay na yun. Pagka ganun ang sistema, ang mangyayari, binabayaran ka ng barya sa trabahong hindi mo gusto. Pero kapag may expertise ka, maaaring gusto mo yan, maaaring hindi. Pero mahal ang bayad sa'yo. Gets mo? Guess ko po. Yun. Yun na mismo, paraan para makaalis ka sa rat race. Kailangan mo ng expertise. Kailangan maging magaling ka sa isang bagay. Tapos yung bagay nun, dapat kinikilala ka ng industriya tungkol dun. Even better, kung kaya mong gumawa ng anything na may kinalaman ngayon sa technology. Kasi yung technology sa panahon natin ngayon, pwedeng gumawa ka lang ng isang sistema, tapos ibenta mo na ng paulit-ulit, yung isang sistema lang na ginawa mo na yun. So, minsang panahon mo lang siya pinaglaanan ng oras, tapos napapaulit-ulit mo na yung pagbebenta nun. Gets mo? Guess ko po. Sige. Kailangan ka magiging Pangulo ng Pilipinas. Ano ba naman kasing tanong yun? Ang nagiging Pangulo ng Pilipinas, 40 anyos pataas. Hindi ako qualified dyan, 34 pa lang ako. Ano ka? Follow-up question, brother. Meron na po akong ipon na 70,000K. So, nagdadalawang isip po ako Magkano? kung 70K. 70,000, okay. 70. Okay. So, nagdadalawang isip po kung ilalan ko na lang po ba sa negosyo or magbabalak na po mag-abroad sa ibang bansa. Kasi single pa naman po ako eh. Kung ako bibira, ako si Chester, hindi ko kasi alam yung surrounding circumstances sa'yo eh. Hindi ko alam kung gaano ka kalapit sa magulang mo o sa mga kapatid mo. Hindi ko alam kung ano trabaho mo sa abroad. Ang dami kong bagay na hindi alam tungkol sa'yo eh. Pero kung ako si Chester at single ako at pambalagbagan ang katawan ko at wala akong sakit at wala rin namang masyadong maraming kadugo na nakadikit sa akin na, alam mo, kaya kong lumabas ng bansa, lalabas ako ng bansa, mas malaki pera doon. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, hindi na ako makakamuha na kahit kailan nagmamatay ako. Yung panahon na nandun ako sa abroad, hahatiin ko sa dalawang panig na yung kalahati, pagtatrabaho ko doon, yung kalahati, ilalaan ko sa pagre-research ng kahit na na pwede kong pagkakitaan pag uwi ko ng Pilipinas na hindi oras ang ibinebenta ko. Yun ang gagawin ko. Kung ako yun, pero hindi naman kasi ako ikaw. So hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nagmamatter para sa'yo kasi alam mo yun, magkakaiba tayo ng sitwasyon eh. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na sobrang importante sa'yo bakit nasa Pilipinas ka o hindi ko alam kung ano yung mga bagay na sobrang importante sa'yo na baka mawala sa'yo pag nag-abroad ka. Hindi ko alam eh. Pero yun ang sagot ko rin pansamantala. Salamat po, brother. Yun lang po, brother. Thank you. Sige, thank you very much, brother. Sige. Next tayo, Gia. Gia. Babae naman muna. Maganda sana, alternate. Master. Brother! Ay, sister pala to.
Good morning. Taga saan ka? Ginawa mo naman ako Brad, tatanungin ko lang, ano mas matimbang sa'yo? Direct to the point being famous and powerful or peace of mind? Baka hindi mo lang kasi alam kung ano ibig sabihin ng peace of mind eh. Ano ba pagkaintindi mo sa peace of mind? Hindi, kung papapiliin ka, being famous and powerful or peace of mind? Actually, mapapagsabay mo yung dalawa na yun eh. Kaya ako nga tinatanong sa'yo kung alam mo kung anong definition para sa'yo ng peace of mind. Kasi baka magkaiba tayo ng pagkaintindi sa peace of mind. Nakakala mo, pag walang pera, pag walang kapangyarihan, pag hindi ka famous, may peace of mind ka. At baka iniisip mo rin at the same time na kapag ka powerful ka o famous ka, wala kang peace of mind. Hindi ganun. Kaya ako tinatanong sa'yo kung ano definition mo ng peace of mind. Kasi kaya mong pagsabayin yung dalawa na yan eh. Ang definition sa akin ng peace of mind, pag lahat ng problema nire-resolba mo, yun ang din ang dahilan kung bakit wala kang problema, may peace of mind ka. Lahat ng oras na resolbado ang problema mo, may peace of mind ka. So it doesn't matter na kung sikat ka o hindi, pag lahat ng problema mo, nire-resolba mo, may peace of mind ka. Hindi na importante kung person in power ka o hindi, pag lahat ng problema, nire-resolba mo, may peace of mind ka. Baka magkaiba lang tayo ng definition ng peace of mind. Baka sa'yo, pag wala kang ginagawa, nakatanghod ka lang, wala kang kapangyarihan, hindi ka rin sikat, wala ka lang talagang ginagawa sa buhay mo at wala kang kwentang tao, may peace of mind ka. Sa akin kasi wala akong peace of mind pag wala akong kwentang tao eh. Pag basura ang tingin ko sa sarili ko, pag wala akong resulta, pakiramdam ko, wala akong peace of mind. Ang gulo-gulo ng isip ko. Laging ang tinatanong ko sa sarili ko, bakit wala akong kwenta? Yun. Gets mo? Pwede. Oo. Make sense? Follow-up question. Yeah, makes sense. Follow-up question ko. Uy, nandito pa ako. Mamaya ka na muna labasan. Umuungol ka na kagad eh. Yeah, follow-up question. Hindi. Oh, wala pa ako sinasabi, hindi ka kagad. Tumututol ka kagad, wala pa ako sinasabi. Follow-up question pa lang. Hindi ako tumututod. Hindi ako tumututod. Sige, follow-up question. Kasi may nagtanong kasi sa akin yun eh. Ano mas pipiliin ko? Doon sa tatlong yun eh. Yung doon sa dalawang yun. Power and, famous and power or peace of mind. Mali yung tanong. Kaya hingi lang din ako sa'yo ng advice. Mali yung tanong. So, mas pipiliin ko power, peace of mind. Oh, mali nga yung tanong. Kasi kaya mo naman pagsabayin yun Kaya eh. nga eh. Mali yung tanong kasi akala nila kailangan paghiwalayin yung dalawa na yun. Pwede mong pagsabayin yun. Merong option para magsabay yung dalawa na yan. Power at saka fame tapos peace of mind at the same time. Paano mo siya mapagsasabay? Pag lahat ng problema nire-resolve mo, hindi na importante kung powerful ka, famous ka, o hindi ka famous o hindi ka powerful. Pag lahat ng problema nire-resolve mo, walang kinalaman sa power and fame yan. Wala kinalaman yan dun. Na pwede mo sabihin, you can argue na, hindi, mas malalaki yung mga problema ng mga famous and powerful individual. Oo, pero pag nire-resolve mo, yung mga sinasabi mo malalaking problema, may peace of mind ka rin naman eh. Diba ba? Isipin mo, kung wala palang peace of mind, bakit nagtsatsaga si Enrile na hanggang ngayon ay kumakandidato pa rin? Tangina, ang tandaan na 100 years old na yun eh, di ba? Oh, ano ibig sabihin? Nakakakuha siya ng peace of mind kahit may chaos. Oh, 100 years old na siya. In case hindi nyo alam, 100 years old na si Enrile. Check nyo sa Google, 100 years old na siya. Sabagay, oo. May point ka, master. Naguguluhan lang tayo dyan eh. Yung peace of mind na yan, hindi magkaintindihan dyan eh. Ano ba to? Bakit nawala? Dali. Ayan, nawala yung Facebook ko. Ay, yung TikTok. Ayan. Yun. Tignan mo, ito walang peace of mind. Tignan mo, pakita ko sa'yo. Ito walang peace of mind. Tignan mo, ito walang peace of mind. Yung unknown. Sabi niya, palong-palo ka na naman, pare, itulog mo yan. Itong unknown na to, yan ang walang peace of mind. Bakit? Every time maririnig niya ako magsasalita, nababagabag siya. Kaya kailangan niya mag-comment para patigilin ako na hindi naman ako titigil. So ano ibig sabihin? Habang buhay ka mabagabag, tanga. Alam mo, master,
don't mind those bashers. Hindi, pinatataas ko lang viewers ko. Kasi Ano ka? Kailangan ko i-mind sila kasi pinatataas ko nga yung viewers ko. Eh, yung mga yan, nagpapataas ng viewers ko yan. Sabagay. Pinakikinabahan ko sila. Ano ka ba? Pinaglalaroan ko sila. Bawal ba ako maglaro? Kayo lang ba pwede? Sobra naman kayo. Pag kayo naglalaro, ayos lang. Pag ako, hindi Hindi. pwede. Bakit? Kasi Kasi, influencer ako. Anyway, ito. Okay. Ito seryosohan tayo. Pagdating sa relationship, paano mo malalaman pag seryoso na yung tao sa'yo? Makikita mo yun sa effort. Tapos tignan mo rin body language at the same time. Sobrang daming indicator eh. Tignan mo yung mata, tignan mo yung kilos, tignan mo yung effort. Diba? Tanungin mo ng husto, tanungin mo ng husto, tanungin mo ng husto. Ang daming indicator niyan. Matuto kayong bumasa ng body language ng mga tao. Sobrang daming indicator niyan pag sinungaling ang tao. Kaya tignan mo, yun isa sa mga bagay na na-enjoy sa akin ng mga tao eh. Yung pagtatapat ko sa Pilipinas na hindi na importante kung lugi ba ako o kumikita ako. Sinasabi ko diretso, may mga araw na nalulugi ako, may mga araw na kumikita ako. May mga araw na sinasabi ko sa inyo diretso, hindi ko Pagdating sa alam yung relasyon sagot. Oh, it doesn't matter naman eh. This goes in general. This goes in general. Yung pattern ng mga tao tungkol sa pagsisinungaling, pare-parehas lang yan. Hindi na importante kung tungkol sa pera yan, o tungkol sa pag-ibig yan, o tungkol sa kahit anong pambagay yan. So sobrang pare-parehas ng pattern ng mga tao, tangina, ang dali na ngang malaman kung ano problema ng tao, isang pitik lang eh. Minsan, alam mo na kung nagsisinungaling ka agad eh. Tingnan mo, katulad sa akin, I deal with people every single day. Day in, day out, iba't ibang mga tao kausap ko, araw-araw, at sobrang daming tao, araw-araw yung mga nakakausap ko. Hindi ko na nga mabilang araw-araw yung mga kausap ko yung mga tao eh. So alam kong nagsisinungaling sa akin, diretso. Alam kong kung sa mukha ko nagsisinungaling yung tao na yun. Hindi ko nga tinatanggap yun. Diretso, kino-call out ko tao, brother, sinungaling ka dyan sa mukha ko. Kinokontra ka ng sarili mong body language. Yung mata mo, nagsasalita, sinungaling ka. Diretso ko. Alam ng mga empleyado ko yan. Alam ng mga empleyado ko yan kung gaano karaming tao, diniretso ko rito, sinungaling sila. Hindi ganun kahirap mabasa body language. Ito kasi ang problema sa mga babae. Ang problema kasi sa inyong mga babae, iniisip nyo kasi na lahat na lang na magiging partner nyo sa buhay, sila yung pinaka-perfect para sa inyo, hanggang ma-expose na sila sa inyo. Eh, hindi nyo tinitignan yung mga red flags eh. Bakit? Kasi minsan bulag na bulag kayo doon sa konseptong yan yung Prince Charming mo at magbabago pa yan. Ang mga babae, mahilig mag-ayos ng mga sirang tao. Napakahilig nyong mag-ayos ng mga sirang tao. Kukuha kayo ng sirang tao, siraulong klase ng tao na bad boy yung trip ninyo. Tapos, pag nabiktima kayo ng putang inang bad boy na yun, sasabihin nyo, pare-parehas lang kayo mga lalaki. Putang ina, pinili mo yung bad boy eh. Yung matinong simp, ayaw mo. Diba? Yung geek, ayaw mo. Eh, yung mga yan, yung mga geek, yung mga book smart, mga bookworm, yung mga yan, kung magmahal, tapat hanggang kamatayan yung mga yan kung magmahal eh. Diba? Pero ayaw nyo sa mga ganun, ayaw nyo sa mga nice guys, ayaw nyo sa mga church-goer, ang gusto nyo, mga party-party, mga club-club, tapos puro one-night stand lang kayo. Tapos pag nga ngayon nabuntis kayo, sasabihin nyo, irresponsible yung lalaki. Malamang, nakuha mo sa club yan eh. Malamang, puta, nakita mo naman tatuan yung lalaki. May mga bad boy pa rin. Master, may mga bad boy pa rin ba na seryoso sa relasyon? Alam mo, lahat ng lalaki, merong tendency na magseryoso. Pero nagseseryoso lang yan sa isang babae lang. Pag hindi ikaw yun, tanggapin mong hindi ikaw yung pagseseryosohan yan. So, meaning, ang sinasabi mo, pag hindi siya seryoso sa'yo, ang inaano lang is sex, is just for sex, tama? Hindi ganun. Hindi automatic yun. Kasi iba-iba dahilan ng mga lalaki. Merong iba dyan, gusto company lang kasi gusto lang talaga na makakasama. Pero hindi siya tapat. Meron dyan gusto pera lang, pero hindi siya tapat. Meron dyan gusto kantutan lang, pero hindi siya tapat. Hindi naman lahat ng lalaki puro sex eh. 'Di ba? Oo, sex is part of it. Kasi kasama sa ang tawag dyan, eros eh. 'Di ba? Yan yung romantic love na may kinalaman sa sexual desires. Pero sex is just one thing. Yung underlying niyan, yun yung mas malalim. Ano ba dahilan talaga? Hindi lang sex. Sa madalas na pagkakataon, pag ang lalaki, sex lang talaga ang habol. Ito, diretsahan ha. Pag ang lalaki, dito mo malalaman. O, eros daw. Yan ang gusto kong malaman sa'yo. Ito, pag ang lalaki, sex lang talaga ang habol sa'yo, pagkatapos makipagkantutan yan, hindi mo na mararamdaman yan after for, I will say, 2 to 3 weeks. Minsan, 1-2 buwan. Tapos magpaparamdam uli yan pag nalibugan uli. Sobrang common nun. Sobrang Kahit common. hindi sila nasarapan sa babae? Oo. Hindi magpaparamdam yan pagkatapos. Pag talagang sex lang talaga habol sa inyo, kantutan lang talaga yan, one night stand lang yan, hindi magpaparamdam sa'yo yan pagkatapos. Oo, baka siguro mag-message pa sa'yo yan, out of hiya lang. Susunod na araw, magre-reply sa'yo yan. Susunod na araw, magre-reply sa'yo yan. Mga 1 to 2 days lang magre-reply. So, pagkatapos niya, inbox zone ka na. Okay.
Yun ang pinaka-common sa mga Last lalaki. question. Pag ang lalaki, sex lang talaga ang Yes, sir. habol, hindi niyan ibibigay masyado yung attention niyan sa'yo. Pagkatapos niyan, makuha yung gusto niya. Hanggang kailangan Yes, ka na naman uli niya. Kuha mo yan? Okay. Kuha mo yan? Okay, kuha good. ko. Sige. Next Ah. question. Next question. Kasi I have a ex-boyfriend na nagkakakitaan pa rin naman kami, nagkakausap pa rin naman kami, nagkakasama pa rin naman kami. Paano mo malalaman at paano mo masasabi sa taong yun na eto na yung closure na hinahanap mo? Para saan yung closure? Ba't magkahiwalay na ba kayo? Yes, hiwalay na kami. O hindi mo kailangan ng closure. Alam mo, luxury yung closure na yan. Hindi lahat ng pagkakataon na ibibigay yan. Luxury yung closure na yan. Sa madalas na pagkakataon, inbox zone lang, sapat na, maintindihan mo na yun. Ba't kailangan pa ng closure? Luho na lang yung gusto nyo eh. Sa madalas na pagkakataon, tanga na, ibig sabihin yung closure na yan, magkakantutan kayo sa huling pagkakataon eh. O tapos, pagkatapos nun, syempre, dahil nagkatutan kayo ng huling pagkakataon, ang susunod na naman yan, meron na naman another 1 to 2 months na naman. Diba? Tanginang yan. Ay, nako. Ang tagal ko ng buhay. Hindi nyo na ako mauuto sa ganyan. Hindi nyo na ako mauuto sa ganyan. Kalokohan lang yung closure na yan. Diretso. Tangina, kaleche yan lang yung closure na yan. Closure, tapos magkakantutan. Anong closure yan? Diba? Hindi magkaintindihan eh. Putang inang closure yan. Napakapangit ng closure. Ginawa niyong pubo yung relationship ninyo eh. Okay. Gets mo na? Yeah. Tigilan mo kasi Anyway, yung thank you. katitingin sa profile para makapag-closure ka sa sarili mo. Tigilan mo yung katitingin sa hindi. profile. Ay, hindi. Oh, hindi. Master, hindi. Siya yung nag-message sa akin. Blah, 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 blah. Nireply mo naman. Oo. Okay nang inakahuli ka, gago. Ang isda nahuhuli sa dila. Sa bibig pala. Hindi, nireplyan ko kasi nakita ko siya na with his ex-girlfriend also. Ano naman ang pakialam mo ron? Pag wala na kayo, wala na kayo. Walang pinakikialaman pa yung buhay niya. Tanginan No, to. minessage niya ako directly. Ano naman? And then E di block mo. He asked me, sabi niya Hindi sa akin. na importante kung ano pa tinanong sa'yo. I Ex feel mo na yan jealous. eh. Ex mo na yan eh. Then he asked me if I feel jealous. And then I said, why should I feel jealous? Eto, tanong ko sa'yo, ba't nireply mo? Bakit? Napakaganda ko man. Ang tanong ko kasi, ba't nireply mo? Kasi gusto mo rin. Hindi. Blah, 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 blah. Pag ang tao, ayaw mo na talagang makita, kahit kailan, hanggang mamatay ka, di mo nare-replyan yan. Nireply mo kasi gusto mo rin, curious ka rin. Tanginang tagal ko ng buhay, ate. Dahil may nararamdaman ka pa, ganun ba yun? Pwedeng may nararamdaman ka pa, o pwedeng curious ka lang, o baka naiinis ka lang, kaya nireplyan mo. Pero nireplyan mo pa rin. Tanga na, patahimikin mo yung pepe mo, te. Ikalma Uy, mo, grabe ka. ikalma mo. Pag ex na, alam mo, tama yung algebra eh, wala talagang tatalo ron eh. Pag ex na, wag mo nang tanungin kung why. Ay, nako. Sabi ko sa inyo. Anyway, Paano? Reply ka kasi ng reply. O ngayon, ano ngayon na nangyari? Ang nangyari ngayon, naging fubo ka. Kaya tatanong mo yun sa akin, sex lang pala habol sa akin. Putang ina mo kasi pinagbigyan mo eh. Ba't kasi pinagbibigyan mo? Kung gusto mo maka-move on na, tigilan mo na kasi i-block mo na. Tapos dapat hindi na nakakapag-message sa iyan kahit kailan, lahat ng means of communication, itapon mo na. So, tigilan mo rin, ikalma mo rin yung putang inang mata mo. Tingin ka na ng tingin sa profile eh. Ang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo. Alam mo naman kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mo rin naman na makukutkot lang yung dating sugat para sumakit uli kapag ka nireplyan mo yan. Kutkot ka ng kutkot sa sugat. Kutkot ka ng kutkot sa sugat. Putang ina, ang sarap pitikin ng daliri mo. Ang sarap pitikin ng daliri mo. Tanginang yan. Oh, ano, Ano, sagot, thank you. palag. hindi, thank you nga, Master. Okay. Akala ko baka palag ka pa eh. Wala na ibabalik sa Master. Hindi na, sabi ko, tira mo, hindi na tuloy gumaling yung sugat. Kutkot ka kasi ng kutkot eh. Alam mo, tama sabi ni ano eh, I'll touch myself na lang daw. Iposas mo yung daliri mo. Pagka pakiramdam mo, kukutkutin naman yung profile niya. Follow-up question. Thank you, Master. Thank you. Wala na, Master. Okay, Salamat. good. Sabi ko sa inyo. Ikalma nyo kasi. Ikalma nyo eh. Diba?
Sale, mura lang. Takina, okay to. Pangalan ng profile niya, sale, mura lang. Akit natin to. Ang ganda-ganda ng pangalan ng profile mo, lintik ka. Sale, mura lang. Oh, sale, mura lang. Good morning. Boss Master, Taga saan ka, brother? Cavite boss. Cavite, okay. Ano tanong mo? Oh, boss. Tanong ko lang, Uy, ano tanong mo? Nakatulog ka. Na-stroke. Nawala. Ayun lang. Okay, okay. Kuha tayong bago. Dali, picture lang muna. Huwag may video. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat. Ingat kayo. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Mr. Conan ulit. Tingnan natin si Mr. Conan ulit. Oh, may mga babae. Tangina, mula nung kinastigo ko isang pirasong babae, dumami yung mga babae. Sige, susunod ko mga babae rito. Mr. Conan, bilisan mo lang. Oh, okay, may mga tatanong mga babae. Pag sabong-sabungin natin ng mga putang inan to. Oh, sige, sige. Oh, okay. I don't know if this is a critical question, bro. Okay. Pero, yung tawag na rito. Yung bayaw ko kasi is, so yung magulang niya is meron ng mga negosyo, investment sa Pilipinas. Then yung bayaw ko is tinutulungan niya pa yung family niya instead yung sarili ng pamilya. Like, yung mga sahod niya is halos wala nang matira. Tangina, Brad, problema niya. Wala kang pakialam dun. Huwag problema yung problema ng iba. Ano lang, anong thoughts mo dun? Eh, dadiretso yung kita Tamas ron. inuun. Dadiretso yung kita ron. Wala akong thoughts dun. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit? Di ko naman kilala yung putang inang bayaw mo. Ang tanong ko siya, ba't nakikialam ka sa pera niya? Pera niya yun eh. Yama siya. Pag na problema naman ng buong pamilya niya, tayo mo, makikita mo, titigil din yan sa kalokohan niya. Huwag pakialam yung problema na iba. Putang ina mo, pera niya yun eh. May sarili kang problema. Problemahin niyo yung sarili mo, Brad. Chismoso ka rin impacto kayo, no? Tang inang to pakalamero ka na nga, chismoso ka pang hayop ka. Putang ina ka. Eh kung sana, nilaan mo na lang sana yung oras mo sa putang inang paggawa ng sarili mong pera, tapos tsaka mo gastos sa sarili mo. Ang dami mo kasing oras para pakialaman yung buhay ng iba eh. Putang inang to eh, no? Hindi na siguro naging alam. Bala ka sa buhay mo, putang ina ka pa. Tang ina, okay ka na? Sige. Okay, pasok naman natin yung mga babae. Okay, pagsabungin natin itong mga putang inan to. Mga babae, halika dito, dali. Magsipasok kayo, mga leche kayo. Tang ina nyo, mga problema pag-ibig na naman itong mga putang inan to. Okay. Ang sarap nito niluto mo ah. Kanina ko pa kinakain, dahan-dahan ako sa pagsusubo ko eh. Ngayon lang ako makain, sorry ah. Ngayon lang ako nakakain kasi tangina, grabe yun, dami ng tao kanina, sobrang dami. Okay. Ano question mo? Ay, taga saan ka, sister? Quezon City po, boss. Okay. Okay, ano tanong mo, Meng? Ano pong, Maring pala to, maring. ano pong takeaway niyo sa kasi sa mga kagaya ko na sobrang tagal na rin naging breadwinner, tapos may sarili na rin buhay, nakabukod na sa pamilya. Kasi lumaki ako sa broken family. Okay. And ako rin yung panganay. And sobrang tagal ko naging breadwinner. And alam ko naman na hindi ko na reach yung expectations ng nanay ko. Pero sobrang laki na rin ang naambag ko and feeling ko panahon na rin para mag-focus naman ako sa mga anak ko. Kasi, brother, medyo nasaktan ako dun sa sinabi mo about sa single mother. At hindi ako magpapaka-hypocrita. At some point talaga, yung mga babae, dumadating yan sa time na hindi sila nakakapag-isip ng tama. Pero hindi naman sila habang buhay na gano'n. Kasi ako gano'n ako eh. Ngayon nakafocus ako sa mga anak ko and sa kagustuhan kong bumukod at mag-focus sa mga anak ko. Oo, tama ka naman. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo na minsan panahong nagpakatanga ka sa isang putang inang kung sino man. Maliban na lang kung namatay yung lechong yun, tsaka ka naging single mother, wala tayong pag-uusap doon. Pero kung anong nangyari, tangina, nagkamali ka ng pili. Aminin mo sa sarili mo, nagkamali ka ng pili. Talagang nagkamali ako, pero hindi kasi ako yung kagaya ng mga ibang babae na puro drama-drama. Ako kasi, nung iniwan ako, buntis ako eh. Pero alam mo, totoo, diretso yung kita. Di ka niloloko mo lang ang sarili mo eh. Hindi kayong babaeng drama-drama. O, ang tanong ko sa'yo ngayon, ba't ka nagsusustento sa mga putang inang tamad? Sustento?
Oo. Di ba sabi mo, breadwinner ka napakatagal na panahon? Ay, hindi. Regarding naman yun sa nanay ko. So, Oo nga. Hindi sila tamad. Kumbaga, kailangan lang nila ng konting tulong. Siyempre, di ba, blood is thicker than water. Wala tayong pag-uusap sa tulong. Nagkakatalo lang kung yung tulong ba talaga kailangan nila o sustento. Tulong. Feeling ko naman tulong lang. Kasi, yung nanay ko ay may katuwang naman siya sa buhay. So, may asawa mga nanay mo eh. na- Ano ibig sabihin? Kung sino nang anak, problema niya yun. Di mo problema yun. Ano ka? Ganun ba yun? So, paano ko sila i-reject kung kailangan nila talaga ng tulong? Hindi nila kailangan ng tulong. Ang kailangan nila ay magsusustento sa putang inang kapritsyon nila na nagsigawa sila ng mga batang hindi pala nila kayang sustentohan. Diretsahan lang. Ayun na nga eh. O, problema nila Ito yun. ang masaklap. Problema nila yun. Di mo na masaklap problema yun. yun, boss. Ito problema. Ito problema mo. Sustentador ka ng mga tamad. Yan ang problema mo. Tinatamad sila hindi, either... makinig ka muna kasi, boss. Pupusta ako sa'yo. Ito yan. Either tinatamad sila na magtrabaho o may trabaho sila, tinatamad lang sila mag-ipon kasi sobrang luho nila kaya nauubos lagi pera. Ayun nga ang point. Tamo? eh. Bakit Kita mo? nga Hindi ka ngayon naman- makapagsalita. Hindi kasi iniisip Sige. ko, kasi 'di ba breadwinner nga ako dati. So ngayon meron na siya ngayong kinakasama na long time partner niya na rin. Aha. And nakafocus siya dun sa kapatid kong bunso na college na ngayon. Aha. Bakit parang minsan kapag hindi ko sila ng pagbibigyan, parang ang sama kagad ng loob nila sa akin. Ang tawag Pero- dyan... sige. Go. Tuloy. Pero, tuloy. yun, kapag nangihingi sila ng tulong, parang ang bigat pa rin sa akin kapag hindi ko sila napagbibigyan. Kasi, hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ng kaibigan ko na kalimutan mo na yung pamilya mo kasi kailangan ka lang nila pag kailangan ka nila. Pero parang, ang hirap kasi dahil, di ba nga pinalaki tayo na laging unahin natin yung pamilya natin. Parang ganong, kasi hindi ko naman sasabihin na masama rin yung nanay ko. Pero alam ko naman na hindi niya ako pinaboran kahit kailan. Kasi kahit na grabe na yung pagpapa-impress ko sa kanya. Ako, nakamove on ako sa mga break-up na yun. Pero yung sa nanay ko, yung talaga yung iniiyakan ko ng sobra. There you go. Di ba drama ka nga talaga? Contradictory yan doon sa sinabi mo kanina. Kinokontra mo sarili mo. Hindi, drama yun. Kasi yung binabanggit nila, drama yun sa mga love-love relationship with significant other. Pero yung sa akin kasi, pamilya kasi yun. Yung pinanggalingan ko ba, yung babae nagluwal sa akin, nagbigay ng buhay sa akin, yun ang yun yung pinaka, nagbibigay ng frustration sa akin. Actually ngayon, pinagpe-pray ko siya kasi nag-start na ako ng Bible study. Nung umiwalay ako sa kanila, lagi na ako may Bible study. Hindi mo And madadaan sa pinagpe-pray Bible ko siya study yan, sa- diretso. Hindi yan yung mga bagay na kaya ng Bible study. Diretso Kahit kita. sa prayer request, Hindi kaya yan. fasting and prayer, hindi pa rin. Akala ko mas naniniwala ka sa Naniniwala ako sa doon. Pero hindi Panginoon. yan yung mga bagay na pinakikialaman ng Diyos. Hindi yan yung mga bagay na Parang pinakikialaman ng medyo- Diyos. Diretso lang. Tama. Ito ang problema eh. medyo Let me show you the problem. Let me show you the problem. Tama. Ito ang problema eh. Tama. Ang nanay mo nasa loob ng cycle of dependency, kung tawagin nila. Cycle of dependency, ang ibig sabihin niyan, yung cycle na iniikutan ng nanay mo nakadepende sa nakakabit na sa'yo yung cycle niya. Every time mabibitin sa pera, kailangan magdagdag ka. Bakit nabibitin sa pera? Hindi ko alam. Siguro dahil maluho sila. Baka kumikita rin sila. Pero sabi mo, may bagong asawa nanay mo. So, ano ibig sabihin? Yung bagong asawa ngayon ang obligadong tumuwang sa nanay mo. Hindi doon sa bata. Pero, even better, kung makakatulong siya para doon sa bata. Ngayon, yung nanay mo nasa cycle of dependency, umaasa siya sa'yo. Lahat na lang iniasa niya na sa'yo. No, pwede mo sabihin, may trabaho naman nanay ko eh. May trabaho nga. Pero ang tanong, bakit hindi sumasapat yung pera? Yun ngayon ang dapat ungkatin mo. Kasi, tignan mo, ako nabuhay ako sa tondo nito nakaraan lang. Takin na, nabubuhay ako doon, 100 pesos lang isang araw. Ngayon sabi mo, hindi naman kasya yon. Bakit? Kasi may anak. Okay, sige. Yung mga kasama ko doon, nabubuhay sila ng 500, 600 pesos a day. Nagkakasya sa kanila.
Nakakautang, pero nakakabayad. Pag nakakautang ka, pero nakakabayad, ang ibig sabihin ng kasya. Kaya ang tanong, bakit hindi pinagkakasya ng nanay mo yung sweldo niya, kasama na rin pati yung sweldo ng jowa niya? Kasi nga, maluluho nga kasi sila. Wala namang ibang sagot doon, maliban na lang may PWD sa pamilya o merong may sakit sa pamilya. Diba? Understood na yun. Kaya sabi mo, hindi naman maluho eh. Bakit? Kasi nag-aaral yung bata. Okay, ang tanong ko, bakit kasi nag-aaral ng mahal na klase ng pag-aaral yung bata? Ba't hindi living within the means? Ba't kailangan iasa sa'yo? Scholar po yung kapatid ko. O yun, Scholar congratulations, scholar. Ibig sabihin, wala silang ginagastos masyado. Saan napupunta kayo na Kakalabas pera? lang po sa ospital nung kapatid ko kasi magkaroon siya ng tubig sa baga. Hindi naman habang buhay na may tubig sa bagay ang kapatid mo at alam mong hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit mo sinusustentuhan ng nanay mo eh. Diba? Bago pa pumasok sa ospital yung kapatid mong may tubig sa baga at bago pa siya magkatubig sa baga, tuloy-tuloy na yung pagbibigay mo sa kanya. Kaya nga nagtatanong sa akin kasi matagal na yan eh. Hindi ka naman magtatanong sa akin ng ganyan kung pumasok sa ospital yung kapatid mo na may tubig sa baga at doon lang ngayon ang hingi ng tulong sa'yo, nanay mo. Kaya ka nagtatanong sa akin ng ganyan kasi bago pa pumasok yung kapatid mo doon, bago pa magkatubig sa baga, dati ng cycle yan. Ngayon, ito ngayon ang problema. Kasi Ito gusto ngayon ang niyang, problema. ang gusto niyang, Pakita ko sa'yo ang problema. gusto niya Ganito. kasing mangyari, sir, Sige, una ka muna. ano Go. yung ginawa niya sa lola ko na, kasi nag-abroad siya dati, gusto niyang gawin ko rin sa kanya. Kasi nga, ginawa kang Kumbaga- insurance na nanay mo. Ito, masakit na katotohanan. Ito, dalawang panig yan. Isang panig, yung ang nanay mo nasa loob ng cycle of dependency, na ginawa ka na niyang insurance na ikaw dapat ang magsustento sa kanya hanggang mamatay siya pag hindi niya na kaya magtrabaho, o pag tinatamad siyang magtrabaho, o pag binitin niya yung sarili niyang pera dahil sa kapritsyo niya. That's one. Pero, another side of it, yung ikaw din kasi sustentador ka rin kasi. Sustentador ka rin eh. Pinaasa mo sa'yo nanay mo na dapat bigay ka ng bigay, nilalakihan mo pa yung bigay mo eh. Diba? Pinaasa mo rin sa'yo eh. Ngayon, tignan mo, ayaw na tuloy kumalag sa'yo, nakakapit na sa'yo nanay mo. Hanggang mamatay ka, tignan mo, ganyan na yan. Di mo na matatanggal yan. Yan yung mga bagay na hindi kaya yung resolbahin ng Diyos. Pwede mo sabihin, sana buksan ng Diyos ang puso ng nanay ko. Paano bubuksan yung puso ng nanay mo? Tanga na, kapretyosang babae yung nanay mo. Ginawa kang insurance ng nanay mo, paano bubuksan ng puso ng Diyos yun? Diba? Hindi pa kikialaman ng Diyos yan. Ano ka? Hindi pa kikialaman ng Diyos yan. Financial management issue yan. Hindi yan yung mga bagay na pinakikialaman ng Diyos. Ang pinakikialaman ng Diyos, mabuting tao ka ba o masamang tao ka? Yun ang pinakikialaman ng Diyos. Pero yung ganyan, financial management issue, ang Diyos ang magtuturo sa nanay mo kung paano mag-handle ng finances? Diba? Huwag mo kakalimutan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang maggawa. Diba? Ito suggestion ko sa'yo. Ito suggestion, hindi to advice ha. Suggestion ito. Ito suggestion ko sa'yo. Magbigay ka sa nanay mo kasi obligado ka kasi inalagaan ka niya mula pagkabata at hindi masamang nanay ang nanay mo. It just so happen nga lang na yun kasi yung natutunan niya galing sa lola mo na nanay niya. Yun ang naipasa sa kanya eh. So ano ibig sabihin? Upbringing yan sa nanay mo na ngayon ipinapasa sa yung upbringing na yun. Ngayon, ultimately, magbigay ka lang nung pera o nung tulong sa kanila na sapat para sa'yo na maluwag sa dibdib para sa'yo. Ikaw dapat ang magdidikta nun sa sarili mo. Ito ngayon ang repercussion nun na kailangan mong kainin, wala kang choice. Kainin mo ngayon lahat ng sasabihin ng nanay mo na masamang tao ka. Kasi yun lang yung kaya mo eh. Yun yung maluwag sa loob mo na ibigay sa nanay mo. Pero hindi naman pwede na may anak ka na tapos ibinibigay mo yung dapat para sa anak mo papunta sa nanay mo. Hindi na tama yun. Kuha mo? Yes, boss. Komplikado Pero, lang ng kapiraso. Komplikado lang ng kapiraso. Ano Pero kung- once you get the hang of it, at as soon as makuha ng nanay mo yung cycle na ang ibinibigay mo lang sa kanya, yung maluwag sa loob mo, kahit magalit pa siya, wala kang pakialam, wala siyang choice kundi tanggapin yun. Ano po kaya sa tingin niyo, bakit ganun yung nanay ko na, kasi 3 kami magkakapatid, yung sumunod sa akin, na sobrang bastos sa kanya, bakit parang lagi niyang dinedefend? Tapos one time, nabanggit niya sa akin na for a few months, siya yung nagbayad ng upa nung kapatid ko sa inuupahan, yung inong gamit, nandun sa kanila. Samantalang ako, nung umalis ako ng bahay, ang dala ko lang, mga damit namin ng mga anak ko, konting gamit. Hanggang ngayon, tapos ngayon nakakaipon na ako ng mga gamit namin ng mga bata. Parang, bakit ganun siya? Bakit kaya ganun yung nanay ko? Ano kaya sa tingin mo? Multiple reasons. Bakit parang- Hindi mo masasabing isa lang ang dahilan yan. Multiple reasons yan.
Siguro, eto manghuhula lang ako kasi hindi ko kilala personal na nanay mo eh. Pero ito ang multiple reasons na merong possibility na baka ito yung dahilan. Possibility lang to we're only talking about possibilities. Ikaw na ngayon ang tumantya kung alin dito yung lapat para sa nanay mo. Isa doon, yung sa madalas na pagkakataon kung sino yung tamad, yun yung naging paborito ng nanay mo. Isama mo rin, ayan, nadali mo na. Okay, so isa yon. Kung sino yung naging tamad, kaya naging tamad yun kasi naging paborito ng nanay mo, sumobra siya ng akala niya pag-ibig. Pero ang totoo, kinapricho niya yung anak niya. Ngayon, tamad ngayon ang labas ng anak niya kasi lahat ng luho ng anak niya binibigay niya. Uy, tangin mo. Ang Lumipad. ano naman Isa niya yun, tama na. Isa yun. Another part of it is, nagigilty siya kasi pakiramdam niya siya sumira dun sa anak niya na yun. Kaya ngayon, pinipilit niyang bumawi. Maaari, that's another part of it. Maaari din namang hindi siya nakapagturo dun sa bata na yun kung ano yung mga dapat matutunan ng bata na yun, kaya ngayon siya bumabawi. Pero ang ultimate niyan, I will say, mahal kasi niya talaga lahat ng anak niya eh. Ang ultimate niyan, kung sinasabi mong hindi naman masamang magulang yung nanay mo, mahal niya lahat ng anak niya. It just so happen nga lang na nakikita niyang na-struggling yung isang anak o dalawang anak niya na yun. Kaya hindi ka niya tinutulungan, kaya hindi ka masyadong importante sa kanya kasi you're doing better in life. Tapos yung mga kapatid mo na yun, sila naman yung tanga. Hindi nila alam paano mabuhay eh. Ano ngayon ang nanay? Siyempre ang nanay, nakikita mo nahirapan anak mo, tutulungan mo. Diba? Sa bagay, may point. Hindi naman masamang nanay ang nanay mo tungkol dun eh. Nga lang, ito nga ang problema. Ang problema, nagkulang ang nanay mo sa pagtuturo sa kanila. Bakit nagkulang? Kasi kung ano lang yung natutunan ng nanay mo, galing sa nanay din niya. Yun lang yung pinapasa niya. Hindi siya nag-aaral sa buhay eh. Diba? Hindi naman kasi ibig sabihin niya, pag-aaral sa eskwela, hindi ganun. Pero hindi siya nag-aaral ng konsepto sa buhay na pag nag-anak ka, obligasyon mo na matuto bago ka pa mag-anak para lahat ng natutunan mo tungkol sa buhay, yun ngayon ay papasa mo sa anak mo. Eh, anong nangyari, naging ano lang, kumbaga parang, alam mo nabuhay lang siya na parang yung buhay niya, yung usual na nanay lang, ganun. Tapos hindi niya masyadong nilalaman ng utak niya. Programming niya galing sa sarili niyang nanay din, galing sa sarili niyang tatay din. Hindi siya nag-aral ng maraming iba't ibang konsepto tungkol sa buhay kasi wala naman sigurong internet nung panahon niya. So maintindihan mo kung saan nanggaling yung kamangmangan. Yung kamangmangan naipasa galing sa mga magulang ng nanay mo. So hindi mo maisisisi ngayon yun sa nanay mo. Maintindihan mo na lang kung saan nanggaling yun. Nanggaling yun, yung kamangmangan na yun, nanggaling sa magulang niya, napasa lang sa kanya. Tapos ngayon, pinipilit niya ipasa sa'yo. Na dapat, pagka lumaki kayo, magsustento kayo sa magulang nyo kasi may utang na loob kayo sa kanila. Pero ultimately, ang nakasulat sa Biblia, ultimately, ang nakasulat sa Biblia, hindi dapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Ang dapat magtipon, yung mga magulang papunta sa anak. Ikaw na magulang, ikaw ang may obligasyon na magpamana. Hindi yung anak mo ang magtitipon para sa'yo, baliktad yun. Baliktad. Ikaw na magulang, ikaw dapat yung magpamana sa anak mo. Eh, nakasulat nga sa Biblia, sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Ano ibig sabihin? Yung mabuting tao, naghahanda yun para sa apo. Eh, pero dahil, alam mo yun, yung natutunan nila, dapat mag-anak tayo na marami, tapos sila nang bahala sa atin, pagtanda natin, puta, problema na nila yan. Ngayon na nangyari, nagpapakargo sila sa'yo. Kasi ganun din naman ang ginawa ng mga magulang mo eh. Ng mga magulang niya pala. Ay, ayokong gawin yun sa anak ko. Kasi ang kaya nga ngayon, halos magkandakuba ako sa trabaho. Kasi gusto ko paglaki nila, ma-enjoy nila yung mga pinagpaguran nila. Kasi ayoko magpaalaga sa mga anak ko. Kasi hindi nila ako responsibilidad. There you go. Congratulations. Ikaw ngayon yung nakuha. Sabi cut the curse. Ikaw ngayon na nakaputol ngayon ng mga pagkakamali ng ancestors mo. Congratulations sa'yo. I'm so proud of you. Danas ko kasi yung hirap. Ayokong... Tapos ang gusto niya pang mangyari, yung panganay ko, doon sa kanya. Oh. Ayokong pumayag kasi ganun yung ginawa niya sa amin ng mga kapatid ko. Yung ako, nandun ako sa lola ko, tapos siya, ang dala niya lang yung isa, yung paborito niya. Ayokong mangyari yun, kaya sabi ko, kahit saan ako mapunta, lahat yung mga anak ko, tatangayin ko yan. Walang maiiwan. Jealous guys, Kaya nasa yun. tapat mo lang kami, pa-shoutout. Kaya yun, medyo masakit lang rin talaga yung part na hanggang ngayon nagpapa-impress pa rin ako sa kanya. Kasi nga gusto kong, ito boss, real talk lang sa lahat ng buong pag-uusap namin sa Messenger, sinearch ko yung word na anak,
Binilang ko kung ilang beses niya akong tinawag na anak. 2 beses lang. Yun pa yung time na may hiningi siya sa akin. Ang sakit! Hindi mo maisisisi sa magulang mo yun eh. Diretso. Hindi mo maisisisi sa magulang mo yun. Kasi yun din yung natutunan niya galing sa magulang niya eh. Sad to say, wala silang internet ng mga panahon na yun. So hindi ngayon nila na-question yung mga magulang nila tungkol sa mga bagay na itinuro sa kanila. So ako, diretso, ipagpatawad mo na lang. Tapos, yan yung mga conversation na masarap habang nagkikwentuhan kayo, habang nagkakape sa isang malaking resort na inupahan mo ng isang magdamag. Mga ano yan eh, midnight conversations yan eh. Ng mag-anak. Midnight conversations yan. Yan yung tipong alas 11, alas 12 ng gabi, ganun. Tapos nagpapaantok na lang kayo, tapos nagkikwentuhan lang kayo. Sa heart-to-heart talk, tapos walang ere, walang yabang, walang masyadong maraming sobrang titinding emotion, kundi ang meron lang talaga, pure na pagmamahal at pure na pagkikwentuhan tungkol sa maraming bagay ng buhay. Yan yun eh. Yan yung mga dapat pinagkikwentuhan sa mga ganong oras. Maglaan kayo ng oras para makalabas paminsan-minsan. Kasi alam mo, swerte ka, meron kang nanay. Wala akong ganyan eh. Wala akong ganyan. Kaya tinan mo, makikita mo, sobrang tigas ko, diba? Sobrang logical ko mag-isip. Kasi may problema, emotions ko. Wala kasi akong ganyan. Magulang ko, binenta ako, di ba? Tapos ang ginawa, nung naubos yung pera, edi mayat-maya ngayon, hingi ng pera doon sa matanda. Tapos nung namatay yung matanda, humihingi ngayon siya ng bahay doon sa pamilya. Pinalayas ako. Nung pinalayas ako, paglipas na 1 taon, nasa kalsada ako nakatira, putang inang niyan, namatay din yung nanay ko. Ako na lang ang nagpalibing kasi nagkapera na ako nun eh. Alam mo yung swerte ka, meron kang katulad ng nanay mo. Maalat ka lang ng kapiraso. Kasi yung konting kaalatan mo, hindi ka naman nag-iisa eh. Ang dami-daming ganyan eh. Ang daming ganyan, tingnan mo, kung di mo napapansin, ang dahilan kung bakit alam ko na kung yung istorya mo bago mo pa sabihin, kasi yan naman talaga yung common, naging parang pattern na ng halos lahat ng mga magulang at mga anak eh. Yan rin ako, naging common eh. Sobrang common yung pattern yan. Mag-aanak tayo na marami. Hindi natin kayang buhayin yung mga putang inang yan. Pero pipilitin natin buhayin yung mga hayop na yan. Pero mahal na mahal natin yung mga lintik ng mga anak na pinagagawa natin. O tapos, syempre, dahil sobrang dami nila, mapapagod kagad tayo ng maaga. Mga 40 pa lang, pagod na tayo magtrabaho. Kasi nagkakandakuba tayo para lahat na lang ng kapritsyo nila, ibigay natin, pagkain, bla bla, eskwelahan, at kung ano-ano pa. O tapos, kung sino sa kanila, roleta ng kapalaran yan, kung sino sa kanila unang makapagtrabaho, ikaw ang putang inang sumagot dun sa mga kapatid mo. Ganun na ngayon, ang tawag, isa sa sariling mantika. O tapos, pag tayong dalawa, matanda na rin, nanay tatay nyo, pag matatanda na sila, tara at magpakargo na rin tayo dun sa breadwinner. Ganyan yan eh. Sobrang common yan, ginagawa kay insurance na magulang nyo eh. Huwag ka mag-alala. Kasi, alam mo, swerte ka pa rin, may magulang ka. Ako nga, walang ganyan eh. Swerte ka na lang dyan. Ipagpasalamat mo na lang sa Diyos, may magulang ka pa rin. Tulungan mo na lang sila doon sa paraan na maluwag sa'yo. Sasama loob nila. Pero nakakatulong ka pa rin. Paunawa mo sa kanila, nakakatulong po ako. Hindi po ako perwisyo. Kung sasamaan loob nyo, kasi hindi ito eksakto yung gusto ninyong amount ng pera, pwede ko naman pong itigil yung pagtulong ko. Kung ganun ang gusto ninyo, pwede ko pong itigil yung pagtulong ko. Kasi nagbigay na nga ako, masama pa loob nyo. Para bang anong nangyari, nakakaperwisyo pa ako sa inyo, di ba? Titigil ko po yung pagtulong nyo, para pagtulong ko sa inyo. Para maramdaman ninyo kung paano ang pakiramdam ng ako hindi tumutulong sa inyo. Tapos yun na rin ang magtuturo sa inyo na maging mapagpasalamat every time may magbibigay sa inyo. Hindi na ako yun. Ganun. Kuha mo? Opo, boss. Follow-up question, sister. So, kasi ngayon hindi kami nag-uusap na eh. Medyo lumistansya ako ng konti. Kasi minsan pagka may mga maliliit na achievements ako na sinishare ko sa kanya. Kasi gusto ko lang na parang makita niya na parang medyo gumaganda na yung sitwasyon mo. Kahit na naging ganun yung naranasan mo. Wala man lang akong marinig na konting parang Hindi siya man lang marunong na- mag-express ng emotions. Ipagpatawad mo na lang yun. Naintindihan ko, oo, you want that void inside of you to be filled in by loving and caring words. Ang problema, hindi natuto ang magulang mo kung paano mag-appreciate verbally. Hindi lang sila natutong mag-appreciate verbally, pero deep down proud yung mga yan sa'yo. Hindi lang sila marunong magtahi ng salita. Ipagpatawad mo na lang yun kasi hindi naman sila natuto galing sa magulang nila eh.
Yang kamang mga na yan, ay ipasa lang sa kanila na magulang nila yan. Hindi sila may pakanan yan. At hindi rin naman ang ibig sabihin ng hindi mo naririnig na, oh, proud ako sa iyo, anak, eh, hindi naman ang ibig sabihin nun, naiinis sila pag nagkakaroon ka ng achievement. Hindi. Tignan mo, wala nga sila sinasabi, di ba? Nararamdaman mo parang ang cold. Yung mismong coldness nila, yun na mismo yung pagpapakita nila sa'yo ng pagmamahal. Na hindi ka nila kinokontra, hindi sila naiinis pag nagkakaroon ng achievement, hindi sila naiinggit sa achievement mo, hindi lang sila nagsasalita kasi hindi nila alam kung paano i-express yung nararamdaman nila, tapos nahihiya silang sabihing proud sila sa'yo. Tanggapin mo na yun as a form of compliment. Tanggapin mo na yun. Maging maligaya ka dapat na deep down, sa puso nila, mahal na mahal ka, and at the same time, proud na proud sila sa'yo. Hindi nga lang nila kayang sabihin verbally. Kuha mo? Okay. Okay po. Thank you po, boss. Na-appreciate ko ng sobra yung mga insights mo. Tsaka yung mga naiinip dyan. Kanya-kanya tayong issue sa buhay. Lahat tayo nakapila. Gusto nating makarinig ng mga words of wisdom galing sa ibang tao. Sana huwag kayong huwag kayong magsalita na hindi maganda kasi iba-iba tayo ng mga sitwasyon. Yun lang po. Thank you. Sige. Salamat. Bye-bye. Okay. Sige. Next tayo. Ito kagandahan kapag ka nasa nasa Facebook ka nasa TikTok ka Pag nasa TikTok ka kasi karamihan sa mga accounts nila anonymous. Yung mga fake na pangalan ganun. So, minsan pati yung profile picture fake din. So, alam mo yun, you can remain anonymous. So, hindi kailangan na ilabas mo yung mukha mo, hindi kailangan ilabas mo pa yung totoong pangalan mo. Pwede kang makapagtanong, boses lang ang maririnig, tapos walang mali ang tao kung sino ka talaga. Hindi rin naman alam ng mga tao yung mga problema ninyo Yun ang napansin ko Pat, good morning. Good morning, sir. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay. Ano tanong mo, brother? Bali umalis po kasi ako dun sa girlfriend ko, may anak kami. Okay. Ang nangyari po kasi, 4 years old na po siya, hindi po rin po nagtatoilet siya, yung baby, gano'n. Saka hindi ko, parang nawawalan ako ng respeto. Hindi ko natatanggap yung respetong kailangan kasi andun ako sa poder ng tatay niya. Okay. Ganun. Ano kaya nga gawin sa pag yung babae, hindi nakikinig sa'yo, kunwari na tama naman, ganun. Sinusunod pa yung... Meron kang isa sa mga malalaking problema na pinaka-common yan. Yung asawa mo, kumukuha pa rin ng instruction galing sa magulang niya. Kaya nga, ang sabi, di ba? Ang sabi, iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang dalawa'y magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Para sa iyo na nanggagaling yung operating system, yung conditioning ng babae. Kasi hanggat hindi sa'yo nanggagaling ang conditioning ng babae, nanggagaling yan sa magulang. Tapos mahirapan ka kumuha ng respeto. Bakit? Kasi hindi ka kasintikas ng magulang niya. Ano ka? Yung magulang niya may sariling bahay, nakitira ka ron Oo nga. Oh, alam mo na. Ngayon, you're not living to their expectation. Yeah. Yun na Pero mismo. dati po nakabot pa. Lumipat lang siya nung... Hindi naman natin pinag-uusapan yung dati. Ang pinag-uusapan natin ngayon Sukat doon ka tumira sa kaharian nila brother, walang hari na nakatira sa kaharian ng Reyna. Ano ka? O kaya wala ka ng respeto na tatanggap. Yung asawa ng tatay niya. Sabi wala daw may mismo sa bahay ng babae. Wala namang gagawa ganun. Yung mga households. Kaya doon siya tumira. Sumunod na lang ako. Pero capable naman akong bumukod talaga ngayon. Meron akong tanong sa'yo. Ano po yun? Alam mo na ba kung ano gagawin mo? Opo, alam ko naman. O, alam mo. Kilusan mo na. Alam mo na pala kung ano gagawin mo Kilusan mo na. Naghahanap ka ng lakas ng loob sa akin. Eto, bibigyan kita ng lakas ng loob. Pag hindi mo kinilusan yan, mananatiling ganyan habang buhay na binabastos ka lang. Kung gusto mong hindi mabastos, kilusan mo na. Ang ginawa ko, umalis ako kasi nga nag-away kami. Ayun kasi parang kasigawan. Ayaw kasi ng maraming away kaya umalis na lang ako. Yan nga, hindi pa rin ako mag-uusap. Hindi pa rin siya nag-chat. Hindi rin ako nag-chat. Hindi nga, nag-away.
minsan you just need some time away from each other. Minsan ganun eh. Ayoko sabihin suyuin mo siya, hindi. Minsan, kailangan talaga ng some time away from each other. Lalo na pag masyado nang mainit yung sitwasyon. Hindi diretso, hindi ako naniniwala ron sa wag matutulog ng magkagalit. Hindi ako naniniwala ron. Lalo na kapag madalas kayong mainit ang ulo ninyo sa isa't isa. Ang gumagana, magkaroon kayo ng hiwalay na endeavor, magkaroon din kayo ng parehas na endeavor at the same time. Yun ang gumagana. Nakita ko na sa maraming married couple na mga mayayaman yun eh. Na open sila dun sa dreams and aspirations ng bawat isa at nagtutulungan sila dun sa kanya-kanya nila na mga dreams and aspirations. Pero at the same time, meron din silang common goal. Ang problema kasi, pag hindi kayo busy sa paggawa ninyo ng endeavor ng isa't isa na magkahiwalay, tapos hindi rin kayo busy sa endeavor ninyong dalawa ng magkasama, ganyan talaga nangyayari, taing pusa pinalalaki. Wala namang problema dyan kung kanino nakapisan eh. Nagkakaproblema lang naman pag hindi nagkakasundo eh. Eh talagang pag hindi nagkakasundo, bumukod na lang kayong dalawa. Pero pagka talagang wala talaga kayong endeavor, tapos kayong dalawa nagtititigan lang sa mata, tapos wala naman kayong goal sa isa't isa, putang ina, wala talaga kayong mararating yan, tapos puro away lang yan. Bakit? Ang atensyon ninyo nandun sa isa't isa eh. Wala kayong atensyon papunta sa iba eh. Talagang puro kayo lang talaga ng kayo, tapos ang mangyayari niya, maghahanapan kayo ng butas sa isa't isa. Tapos sasabihin niyo, pinakamasamang tao yung isa, pinakamasamang tao naman yung kabila. Masamang tao yung magulang niya, masamang tao yung asawa mo, ikaw din, ganun din ang tingin sa'yo ng parehas na panig. Wala kayong ginagawa sa mga buhay ninyo, nakatanghod lang kayo eh. Diba? Yan sabihin mo, hindi, meron kaming ginagawa, nagtatrabaho. Oh, bukod sa pagtatrabaho, ano pa? Saan natututok ang atensyon ninyong dalawa? Yun ang importante. Dapat maintindihan ninyo, magkatabi kayong dalawa, o ito kalaban sa harap natin. Hindi tayong dalawa yung magkalaban. Tayong dalawa magkakampi tayo ha. Yan, kalaban natin yan. Op, dito tayo. Op, dito tayo. Op, mauna ako lumakad. Sunod ka sa akin ha. O, lika, sama kita. Ganun dapat eh. Hawak kamay. O, yan, sabi ko, hawak kamay na lang tayo. Yun, diba? O, yun mismo yun eh. Dapat meron kayong inaabot. Meron kayong target. Pag wala kayong target, takina, kayong dalawa mismo magtatargetan sa isa't isa. Ayun na nga nangyayari. Puwa mo. Oo. Follow-up question, Pero okay brother. lang kami dati. Yung lipat lang kami din parang tumapang ba siya ganun. Eh kung alam mo na eh, di ba? Alam mo na, eh bakit? Pumasok ka sa kaharian nila eh. Tatapang talaga yan. Nasa kaharian ka nila eh. Tapos siya rin, binalik mo sa kaharian nila eh. Kaya nga, kailangan, alam mo na. So, nung magkayong dalawa yung magkasama, hindi siya ganun katapang, bumalik doon, tumapang, alam mo na, ialis mo ulit siya doon. Alam mo na eh. Alam mo na gagawin mo, brother. Kilusan mo na, ha? Babalikan ko pa kayo or hintayin ko. May anak kayo, Brad. May anak kayo. Yung main provisor eh. Yung Oo nga, may anak nga kayo. May anak kayo, di ba? Huwag mong sirain yung pamilya mo, Brad. Kasi tinan mo, pag lumaki yung bata, tapos hindi mo nakikita yung paglaki ng bata, pagsisisihan mo yan, maniwala Ano ka. kaya magiging yung effect niya? Kasi nga din nga kasi sa... Ikalas mo nga doon. Pero mag-date muna kayo, eh. Date muna kayo. Yung mga ganyang bagay, pinag-uusapan yan sa labas. Hindi doon papasok ka ron, kakausapin mo siya sa loob ng kaharian nila. Taki na mataas ang wall niyang mga, hindi ka makakalusot doon. Ilalabas mo siya doon, mag-date kayong dalawa, sa rooftop bar, gano'n, sa Firefly, punta kayo doon ngayon sa Makati, gano'n, kung saan sobrang ganda ng paligid, magbihis kayong dalawa ng maganda, tapos pakainin mo siya, subuan mo pa siya, para katulad nung nililigawan mo siya gaya ng dati. Kinukuha mo ngayon, di ba? Kaya ikaw nga pupunta ron para kukunin mo nga loob niya, kukunin mo ulit ang kamay niya pabalik eh. Tanginan to, para ka naman walang kamalay-malay sa mundo. Alam mo na kailangan mong gawin, Brad. Be a man, brother. Gawin mo na yung kailangan mong gawin. Tangina mo, ikaw yung may titi, tapos nagtatanong ka sa putang ina. Bagay, mas mahaba naman siguro titi ko kaysa sa'yo. Ganun. Kaya sa akin ka nagtatanong. O, okay ka na? Yes, sir. Yun lang nga, yun lang. Ayan o, sabi nung isa, pag mahal mo, isogo mo. Follow-up question, wala na? Wala naman na po. Okay, sige, good. Maraming salamat, brother. Ako po yung mag-i-end na muna ng live kasi alas 4 pasado na. Supposed to be operating hours namin, nag-alas 3 na madaling araw. Medyo na-late kami ng pagla-live kasi sobrang dami talagang tao today. Medyo malaki-laki ang kinita namin today dito sa isang branch na to. Doon sa kabila, medyo makunat pero nag-compensate naman tong branch na to. So we made approximately more than 20,000 pesos today. Happy ako na i-announce sa inyo. Alam niyo naman, di ba? Pagka kumikita, sabihin ko sa inyo. Pagka nalulugi, sabihin ko rin sa inyo at the same time. Pag nalugi ako, ultimately, pagka dulu-duluhan talagang olat talaga, nalugi talagang putang ina zero talaga rito. Sasabihin ko rin sa inyo, tapos sasabihin ko sa inyo kung paano isasara tong negosyo na to. Pero ultimately, syempre, disclose sa inyo kung kamusta kita, mayat maya. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas.
Gising mo, brother. Tara. Maganda umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Kita-kits tayo ulit bukas. Baka medyo maaga-aga na kami ng konti bukas. Bye-bye. Okay. Hi guys, try natin yung trend.